Sa paglabas ng mga Starfall equipment ay nagkaroon din ng malalakas na trainers ang bawat weapon testing area. Tinatawag ang mga taong ito na Star Marshal Trainers. Bilang isang Starfall Warrior, ang pagiging isang Star Marshal Trainer ay isang napakagandang trabaho. Bukod sa nagagawa nilang makipaglaban sa ibang mga Starfall Warriors ay mataas din ang pasahod sa trabaho nilang ito. Pero kung gusto ng isang Starfall Warrior na maging isang Star Marshal Trainer, bukod sa taglay nitong kakayahan ay kailangan rin itong magmay-ari ng isang Starfall weapon na hindi bababa sa F-rank. Sa loob ng weapon testing area ay nagyayabang ang isang lalaking Star Marshal Trainer sa kanyang kasama. Sinabi nito na lahat nga raw ng nakalaban niya ngayon ay puro F-rank Starfall equipment lang ang gamit. Lahat nga rin daw ng mga ito ay mababang kalidad lang ng F-rank Monster Core ang nakalagay sa gamit ng mga itong sandata. Sinabihan naman ito ng kasamahan niya na tumigil na raw ito sa pagyayabang. Kapag may nakalaban nga raw itong isang Starfall Warrior na mayroong E-rank Starfall equipment ay malamang na masira lang ang pinagmamalaki nitong sandata. Kung may dumating man daw doon na may dalang E-rank Starfall equipment, kailangan daw na ang kanilang head trainer na si Hitan ang maunang kumalaban dito. Lumapit ang isang lalaki sa head trainer na si Hitan at sinabing may komisyon nga raw sila doon mula sa isang customer na naka-VIP black card. Sinabi ng lalaki kay Hitan na mukhang ito lang daw ang pwedeng lumaban sa customer nilang ito. Nagulat naman si Hitan nung makita nito na ang Starfall weapon na susubukan ng kanilang customer ay isang reforged na sandata na mayroong E-rank Mutant Monster Core. Natuwa ang head trainer na si Hitan dahil minsan nga lang daw ito mangyari. Nagtanong ang mga pumilang Starfall Warrior kung bakit daw hindi na sila pwedeng pumasok. Sumagot naman ang isang lalaki na may importanteng customer daw sila na nagpunta doon. Pagkarating ni Zofan sa loob ng weapon testing area ay naisip nito na talagang malaking araw ang pakinabang ng kanyang VIP black card. Naisip rin ni Zofan na matapos nga raw ma-reforge ang kanyang Starfall Sword gamit ang Mutant Monster Core, ay higit na mas mahalaga na ang sandata niyang ito kumpara sa mga D-rank Starfall equipment kahit na E-rank lang ito. Napapaisip rin si Zofan kung gaano raw kaya kalakas ang makakalaban niyang Star Marshal Trainer. Pagkalingon ni Zofan sa kanyang likuran ay nakita nito ang kanyang big sis na si Zunayan. Nagulat rin ito nung makita niya na isang advanced Starfall Warrior ang kasama nitong Star Marshal Trainer. Hindi naman inasahan ni Hitan na napakabata pala ng makakalaban niya na nagmamay-ari ng isang E-rank Mutant Starfall equipment. Pagkalapit ni Hitan ay pinuri nito na magandang araw ang espada ni Zofan. Sinabihan din nito si Zofan na wag nga raw itong iiyak sa kanyang pamilya kapag nabugbog niya ito at hindi nito napalabas ang buong kapangyarihan ng dala nitong espada. Pinakilala ni Hitan ang sarili niya kay Zofan, sinabi rin nito na siya raw ang head ng mga Star Marshal Trainer ng Trading Center Weapon Testing Area na ito. Binanggit niya rin na isang araw siyang Advanced Starfall Warrior. Matapos magpakilala ay lumayo na sa isa't isa ang dalawang ito. Sinabi ni Hitan na kapag daw nakahanda na si Zofan ay maaari na raw silang magsimula. Naisip ni Zofan na sikat nga raw sa Jiangbei City ang makakalaban niyang ito. Nakilala nga raw si Hitan nang dahil sa naganap na maliit na monster outbreak sa kanilang lungsod. Matapos nga raw ang isang gabi ay naging sikat na ito nung halos makapatay ito ng 100 E-rank monsters nung isa pa lang itong intermediate Starfall Warrior. Naisip ni Zofan na halos kasing tindi rin daw ng aura ni Hitan ang aura ng nakalaban niya noon na babae. Malaki-laki nga rin daw ang pagitan ng kanyang lakas at ng isang advanced Starfall Warrior. Pero ibang storya na raw ito matapos niyang mapa-reforged ang kanyang Starfall Sword. Pagtingin ni Zofan sa kanyang system window ay nakita nito na ganoon pa rin ang kanyang stats. Hinuhugot na niya ang kanyang bagong reforged na Starfall Sword. Noong mabunot na niya ito ng buo ay nagkaroon na ng pagbabago sa kanyang system window. Dumagdag na sa kanyang strength at agility ang dagdag na stats na bigay ng bagong gawa niyang espada. Habang papasugod si Zofan ay naisip nito na dahil nga raw mabigat ang giant axe na gamit ni Hitan, malamang ay nagbibigay ito sa kanya ng dagdag na bonus strength stats. Pero kapalit daw noon ay bababa naman ang speed nito. Mabilis na inatake ni Zofan si Hitan. Naisip nito na sa 90 stats niya nga raw sa kanyang agility,
Siguro raw ay mas mabilis na siya sa karamihan ng mga intermediate Starfall warriors. Ang bilis niya nga raw ang magiging lamang niya sa pakikipaglaban niyang ito. Hindi naman natinag si Hitan sa bilis na ipinamalas ng sumugod na si Zofan. Pinaikot-ikot nito sa kanyang kamay ang gamit niyang giant axe. Sa bilis ng pag-ikot nito ay nagawang masangga ni Hitan ang lahat ng pag-atake na ginawa ni Zofan. Hindi makapaniwala si Zofan na magagawang paikutin ni Hitan ang sandata nito gamit lamang ang isang kamay. Naisip niya na magaling nga raw ito dahil bukod sa nagagawa nitong isangga sa malaking sakop ang baliktaran na talim ng giant axe, ay nagawa nga rin daw nitong maalis ang kalamangan niya sa bilis sa pamamagitan ng pag-iikot nito sa kanyang sandata upang makagawa ng harang. Ginamit na ni Zofan ang skill nito na perception. Naisip nito na hindi nga lang daw bilis ang kanyang panglaban. Sa paggamit nito ng perception ay nakakuha siya ng butas sa ginagawang pagdepensa ni Hitan. Pero sinadya lang pala ito ni Hitan, sinabi nito kay Zofan na mabilis niya nga raw itong nauto. Agad na inatake ni Hitan si Zofan noong kumagat ito sa inaakala niyang butas sa depensa. Sa lakas ng pag-atake ni Hitan ay tumalsik paitaas si Zofan. Habang nasa ere ay nagawang makontrol ni Zofan ang katawan nito kaya noong pagkabagsak niya ay nakatayo siya ng maayos. Naisip ni Zofan na sa lakas nga raw na taglay ni Hitan ay mahihirapan siyang pigilan ang pag-atake nito. Napapaisip siya kung kaya ba raw ganoon kalakas si Hitan ay nang dahil sa bigay na bonus strength stats ng gamit nitong giant Starfall axe. Pagkatingin ni Zofan sa linya ay naisip nito na muntika na nga raw siya. Kung hindi nga raw nang dahil sa dagdag na bigay ng kanyang Starfall sword na 40 agility ay baka napatalsik na siya papalabas ng arena. Habang nanonood ay naisip ni Zunayan na isa raw genius si Hitan na maging ang Mercenary Guild headquarters ay nag-aabang na kuhanin ito. Sino nga raw ang mag-aakala na tatagal si Zofan habang nakikipaglaban kay Hitan? Mas lalo pang namangha si Zunayan sa pinapakita sa kanya ng napili niyang tao. Tinawag ni Hitan si Zofan na isang bata, sinabi niya dito na naroon daw sila sa weapon testing area at wala raw sa tournament arena. Simulan na nga raw nila ni Zofan kung ano talaga ang pinunta nito. Ipakita nga raw agad ni Zofan ang buong lakas ng gamit nitong espada at baka raw mabawasan pa ang kanyang sahod. Sinimulan ng gamitin ni Hitan ang kapangyarihan ng kanyang sandata. Nabalot ng malakas na kapangyarihan ang giant Starfall axe na gamit nito. Noong makita ni Zofan ang ginawa ni Hitan ay nagtaka ito kung bakit nga raw napakalaki ng sakop ng aura ng giant axe nito. Sa laking araw ng sakop nito ay para na rin itong isang long-ranged weapon. Napapaisip si Zofan kung kasama ba raw ito sa attribute ng sandata ni Hitan. Nagdesisyon na rin si Zofan na ilabas ang kapangyarihan ng kanyang sandata. Naisip nito na sa ganoong kalakas na kalaban niya nga lang daw mapapalabas ang buong kapangyarihan ng bago niyang reforged na Starfall sword. Nabalot din ng malakas na kapangyarihan ang Starfall sword ni Zofan noong i-activate na niya ito. Naramdaman niya rin ang pagpasok ng bilis at lakas sa kanyang katawan. Mabilis na sinugod ni Zofan ang kalaban niyang si Hitan. Noong magtama ang kanilang mga sandata ay nagkaroon ng banggaan sa dalawang klase ng aura at kapangyarihan. Naisip ni Zofan na napakalakas nga raw ng ginawang pag-atake ni Hitan, sa lakas nga raw nito ay namamanhid na ang kanyang mga kamay at parang hindi na siya tatagal sa paghawak ng kanyang espada. Pinagpatuloy pa rin ni Zofan ang pag-atake at nakipagsabayan sa lakas ng kalaban niyang si Hitan. Hanggang sa biglang nag-activate ang bagong attribute ng Starfall sword ng ating bida. Ang skill na ito ay tinatawag na E-rank penetration, may kakayahan ito na patagusin ang gagawin niyang pag-atake. Nagulat si Hitan nang bigla na lang lumampas sa kanyang balikat ang isa sa mga pag-atake ni Zofan. Noong mangyari iyon ay agad na nag-activate si Hitan ng isang E-rank combat skill na tinatawag na Gale Axe Mountain Destroyer. Mabuti na lang at napansin ito ni Zofan kaya mabilis itong nakalayo sa malakas na pag-atake ni Hitan. Nawasak ng matindi ang arena na kinatatayuan ni Hitan, sa lakas ng ginawa nitong skill ay napakalawak ng naging sakop na dulot nito. Hindi naman inasahan ni Hitan na magagamit niya sa labanang ito ang kanyang E-rank combat skill. Naisip ni Hitan na nagawa niya nga raw ito nang dahil sa espada ni Zofan.
Natuwa ang mga nakapila noong makita nila ang paglabas ni Hitan, mukhang tapos na nga raw silang gamitin ang weapon testing area. Lumapit ang isang lalaki sa lumabas na si Hitan. Sinabi ng lalaking ito na napanood nga raw nilang lahat sa monitor kung ano ang nangyari sa loob. Sinabi rin ng lalaking ito kay Hitan na mukhang sinwerte raw ang kalaban nito na pigilan ang kanyang pag-atake. Nagawa niya nga raw ito sa tulong ng reforge nitong Starfall weapon na may nakalagay na E-Rank Mutant Monster Core. Sinabi rin ng lalaki na nakakapanghinayang nga raw na isa lang novice Starfall warrior ang nagmamay-ari ng ganoong kagandang sandata. Tiningnan naman ni Hitan ng masama ang lumapit sa kanyang lalaki, habang nakatitig ay tinawag niya itong sipsip at walang alam. Dumiretso na ng paglalakad si Hitan, habang naglalakad ay naisip niya na kahit nga raw anong ganda ng isang sandata ay kailangan rin daw na malakas ang taong gumagamit upang mapalabas ang buo nitong kapangyarihan. Mas lalo na nga raw at isang reforged Starfall weapon ang sandata ni Zofan na may nakalagay ring E-Rank Mutant Monster Core. Habang humahanga pa si Hitan sa lakas ni Zofan kahit na napakabata pa nito ay bigla ulit bumukas ang dinaanan niyang pinto. Lumapit si Hitan at tinawag ang nakikipag-usap kay Zunayan na si Zofan. Humingi ng pasensya si Hitan dahil sa hindi niya raw sinasadya na magamit kanina ang kanyang E-Rank combat skill. Kung nasaktan man daw si Zofan ay nakahanda raw siyang magbayad upang ipagamot ito. Sumagot naman si Zofan ng ayos lang daw siya. Medyo namamanhid lang daw ang kanyang kamay nang dahil sa lakas ni Hitan, pero wala naman daw siyang nararamdaman na kahit na anong sakit sa kanyang katawan. Pagkasagot ni Zofan ay naisip nito na hindi niya raw akalain na mabait pala si Hitan. Mukhang nakakatakot nga raw ito noong nakalaban niya ito sa loob ng weapon testing area. Sinabi ni Hitan na masayang araw siya na marinig na ayos lang si Zofan. Sinabi rin nito na kapag daw may gustong itanong si Zofan ay wag daw itong mag-alinlangan na lumapit sa kanya. Nagpaalam na si Hitan dahil may kailangan pa raw siyang puntahan. Bago tuluyang umalis ay sinabi ni Hitan na mukhang napakalakas nga raw ng espada ni Zofan, pero parang medyo nahihirapan pa raw ito sa paggamit. Pinayuhan ni Hitan si Zofan na kailangan nga raw nitong magsanay ng isang E-Rank sword technique upang mapalabas niya ang buo nitong kapangyarihan. Sumagot naman si Zofan nang naiintindihan niya raw ito. Nagpasalamat din siya sa paalis na si Hitan sa pagbibigay nito sa kanya ng payo. Nagtanong si Zunayan kung nakaisip na ba raw si Zofan nang ipapangalan nito sa bago nitong reforged na Starfall sword. Kapag nga raw nakaisip na ito ay magsabi lang daw ito sa isang empleyado upang may register na doon ang espada nito. Gawin nga raw ito ni Zofan upang makapag-iwan ito ng marka na ginawa nga ang sandata nito sa Jiangbei Trading Center. Sinunod naman ni Zofan ang payo ng kanyang big sis na si Zunayan. Sinabi ni Zofan na ang isang araw katangi-tanging espada ay kailangan rin ng isang katangi-tangi at kakaibang pangalan. Papangalanan niya nga raw ang kanyang reforged Starfall sword ng Bone Piercer. Sa loob ng isang pahingahan ay may naggagamot na isang lalaki. Naisip ni Hitan na muntikan na nga raw siya sa ginawang pag-atake ni Zofan. Kung gumamit nga raw ito ng isang E-Rank combat skill ay baka naputol na nito ang kanyang braso. Nakaramdam ng kaunting inggit si Hitan sa ganda ng espada ni Zofan. Naisip niya na bukod nga raw sa napapataas nito ang dalawang klase ng stats, ay mayroon rin daw itong pangalawang attribute skill. Habang naglilibot ay naisip ni Zofan na medyo mababa nga raw ang kalidad ng mga binibenta sa Jiangbei Trading Center. Kanina pa nga raw siyang naglalakad pero kaunti pa lang daw ang nakikita niyang E-Rank combat skills. Mas lalo na nga raw ang E-Rank sword skills, wala nga raw siyang makita na kahit na isa nito. Mukhang kailangan pa raw niyang maghintay na makapunta ng Jining City upang doon sumubok na bumili nito. Noong naisip ni Zofan na malapit na nga raw ang oras ng tagpuan nila nina Li Wei at Lu Jia, ay may bigla naman siyang narinig na kaguluhan. Nagtanong ang kabilang panig kung magkano ba raw ang halaga ng F-Rank Monster Core na hinahanap ng mga ito. Magbabayad nga raw sila pero kailangang nakabase ito sa tamang market price. Habang nakikinig ay naisip ni Zofan na pamilyar nga raw sa kanya kung kaninong boses ito. Sumagot naman ang kabilang panig at sinabi sa kaalitan nilang magkasintahan na tingin ba raw ng mga ito ay mga pulubi sila.
Lahat nga raw silang tatlo ay mga Starfall Warrior kaya lahat raw sila ay may sapat na pera para makabili ng isang F-rank Monster Core. Sinabi ng isang hambog na lalaki na ang Monster Core nga raw na ninakaw sa kanila ng babae na mula sa kanyang tropa ay hindi isang ordinaryong F-rank Monster Core kundi ay isa raw itong F-rank Mutant Monster Core. Hindi naman makapaniwala ang dalawang magkasintahan sa kayabangan ng tatlo nilang kakumpronta. Sinabi ng nabugbog na si Li Wei na mga scammers nga raw ang tatlong ito. Kasasabi nga lang daw ng mga ito na nawalan sila ng isang F-rank Monster Core tapos ngayon daw ay bigla na nila itong binago at ginawang F-rank Mutant Monster Core. Sumagot naman ang isa pang hambog na may berdeng buhok na halos magbuwis na nga raw silang tatlo ng kanilang buhay upang magkaroon lang nito. Muntika na nga raw silang mamatay sa loob ng isang monster den para lang makakuha sila ng isang F-rank Mutant Monster Core. Nagpunta nga raw sila doon para gamitin ito sa pag-reforge ng isang sandata. Pero ninakaw nga raw ng isang babaeng empleyado ang dinala nilang Monster Core noong pinapatingnan nila ito. Sinabihan ng hambog na lalaki si Lu Jia na kung kasama ba raw sa trabaho nito sa Jiangbei Trading Center na pagnakawan ang sarili nilang customer. Pinabulaanan naman ni Lu Jia ang mga paratang na ibinibintang sa kanya ng tatlong hambog. Wala nga raw siyang alam sa Monster Core na sinasabi ng tatlong ito. Nagsalita rin ang nakabanda ng hambog nang ayaw rin daw nilang pasamain ang trading center. Sinabi nito kay Lu Jia na pumayag daw ito na tingnan nila ang kanyang katawan. Kapag nga raw hindi nila nakita sa katawan nito ang nawawala nilang Monster Core ay palalampasin na raw nila ang pangyayaring ito. Sinabi pa ng nakabanda ng hambog sa nagagalit na si Lu Jia na titingnan lang naman daw nila ang katawan nito upang mapatunayan kung isa nga itong inosente. Huwag nga raw itong magalit sa kanila dahil hindi naman daw nila ito sasaktan o gagawa ng kung ano paman. Agad namang sumangga si Li Wei upang protektahan ang kanyang kasintahan sa tatlong papalapit na hambog. Sinabihan niya ang tatlong hambog na huwag nga raw ang mga itong magtatangkang hawakan si Lu Jia dahil siya raw ang makakaharap ng mga ito. Lumapit ang isang hambog upang suntukin si Li Wei, habang papalapit ito ay sinabihan nito si Li Wei na nasobrahan daw ito ng tiwala sa kanyang sarili gayong isa lang naman itong ordinaryong tao. Binigay ng hambog na Starfall Warrior ang buo nitong lakas sa ginawa nitong pagsuntok. Nagulat siya nang makita nito na hindi tumama kay Li Wei ang kanyang kamao. Dumating na pala sa eksena ang bida nating si Zhou Fan at pinigilan ang suntok ng hambog na Starfall Warrior. Habang hawak ang kamao ng lalaking hambog ay sinabi ni Zhou Fan na ito raw ang sumobra ng kayabangan. Sa isang simpleng tapik ni Zhou Fan ay tumilapon ng napakalayo ang hambog na Starfall Warrior. Nag-alala naman ang dalawa pang hambog sa nangyari sa isa nilang barkada. Tinanong ng mga ito kung saan ba raw nanggaling ang dumating na ito at ano raw ang karapatan nito para saktan ang kanilang katropa. Hindi naman makapaniwala ang dalawang magkasintahan sa pagdating doon ni Zhou Fan at sa pinakita nitong lakas. Nagalit si Zhou Fan sa ginawang pangbubuli ng tatlong hambog sa kanyang mga kaibigan. Tinawag niyang mga baboy ang mga hambog na ito at inulit ang sinabi ng mga ito na nakapatay na raw sila ng isang F-rank mutant monster. Hinamon ni Zhou Fan ang tatlo na kung totoo raw ang sinasabi nila ay ipakita raw ng mga ito sa kanya. Sinabi ng hambog na may berdeng buhok na dahil nga raw sinaktan ni Zhou Fan ang isa nilang kabarkada ay wag raw itong maninisi kung mabugbog man nila ito. Sinabi naman ng nakabanda ng hambog na uubusin niya nga raw sa kakasuntok ang lahat ng ngipin ni Zhou Fan. Sabay na sumugod ang dalawa upang atakihin si Zhou Fan. Napansin naman ni Zhou Fan na halos kararating pa lang pala ng dalawang papalapit na ito sa novice rank. Binigyan ni Zhou Fan ng tig-isang suntok sa sikmura ang dalawang hambog na umatake sa kanya. Sa dami ng sinabing kayabangan ng dalawang ito ay napakabilis lang pala nilang matatalo. Bumagsak sa ibabaw ng nakadapang hambog ang hambog na may berdeng buhok. Bumagsak din ang nakabanda ng hambog sa itaas ng katawan ng mga ito. Mas lalo pang nasaktan ang nasa ilalim na hambog noong magpatong-patong na silang tatlo. Pagkabangon ng mga ito ay sinabi ng hambog na may berdeng buhok na binubuli at ini-scam daw ng mga taga Jiangbei Trading Center ang mga customer nito. Ninakaw nga raw ang kanilang Monster Core at inatake pa rin daw sila ng mga ito. Naisip naman ng nakabanda ng hambog na hindi niya nga raw nakita ang ginawang pag-atake ni Zhou Fan.
Napapaisip siya kung isa na nga ba raw intermediate Starfall warrior ang binatilyong kalaban nila. Natigilan sa pagsasalita ang mga magkakabarkadang hambog noong sabihan sila ng isang lalaki na manahimik daw ang mga ito. Dumating na pala doon ang head ng mga Star Marshal trainer na si Hitan, kasunod din ito sa likuran niya ang napakaraming gwardya ng Jiangbei Trading Center. Nagtaka naman ang mga nanonood sa kaguluhan kung bakit nga raw nagpunta doon si Hitan. Balita nga raw nila ay malapit na itong mapalipat sa headquarters ng Mercenary Guild simula nang magka-interes sila sa talento nito. Lumapit si Hitan kay Zofan at nagtanong kung ano raw ang nangyari doon. Nagtanong din ito kung ano raw ang maitutulong niya kay Zofan. Nakaramdam naman ng matinding kaba ang tatlong hambog na magkakabarkada. Sinabi ng isa sa mga ito na mukhang nagkamali raw sila ng binangga.